Are you thinking kung magkano ba dapat yung rate mo as a tutor? I-share ko sa iyo ano ba yung mga basis kung paano mo malaman magkano nga ba dapat yung singilin mo sa yung mga customers. So first na basis mo is yung common rate sa inyong place. So huwag kang mahiya, magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo na mga nag-tutor, magkano ba yung rate nila, sa mga tutorial center, magkano ba yung rate nila dun sa inyong place if owner ka ng tutorial center. So in that way, malalaman mo ano ba yung kakayahan na rate ng mga tao sa lugar ninyo. So for example, ang common rate sa place nyo ay 200. Huwag ka namang maningil ng 1,000 na rate, di ba? Kasi sobra namang suntok sa buwan yun, di ba? So, kailangan realistic ka din. Siyempre, dapat talagang, alam mo ding balansehin. Even though, minsan talagang, kahit magaling tayo, di ba? Kailangan i-consider natin yung mga factors. Di ba? Paano nga ba natin alamin kung magkano yung rate na dapat nating sabihin sa ating mga customers. Pangalawa na dapat mong i-consider is yung value ng iyong tutoring service. So for example, newbie ka pa lang, diba? And wala ka talagang experience. So parang talagang ang dami mo pang hindi pa ganun na alam. So maniningil ka na ba ng 1 per hour? Of course, hindi pa, diba? Start ka muna doon sa mas mababa, diba? Knowing na you're still a first-timer and wala ka pang experience. So, syempre, kapag nagpo-progress ka naman, may mga natututunan ka na, gumagaling ka na, and talagang yung mga customer mo, tuwang-tuwa sila kasi talagang natututo yung mga anak nila. That's the time na pwede kang tumaas, di ba? Tagdagan mo from 150 to 200 or 200 to 250. And take note lang, sa pagtaas ng rate, wag yung grabing taas, di ba? Grabe naman yun, di ba? Baka mawalan ka ng customer. Parang sa mga binebenta lang ba sa palengke, yung sobrang tumaas, di ba? And ayaw nang bumili ng mga tao. So, kailangan, syempre pag magtataas tayo, mga ano lang, konting leap, di ba? Konti-konti hanggang sa maabot mo yung desired na rate na gusto mo. And ang pangatlo na dapat mong i-consider is yung iyong mga expenses. So, bilang mga tutor, if you are offering face-to-face, andyan yung mga materials, diba? Yung printing, mga laruan, mga pa-candy. So, ang dami, diba? Ang daming mga expenses dyan. If you are renting a building or if nag-home tutoring ka, yung gas, if nag-commute ka, yung transportation. So, dapat i-consider mo lahat yung mga yon. Dapat idadagdag mo yon sa rate mo. Especially if you are home tutoring, talagang minsan, di ba, malayo. So, syempre, mahiya ka ba na talagang explain sa parent na ma'am, may mga additional expenses kaya ganito yung rate? Of course, hindi. Dapat alam mo yon bilang isang tutor and confident ka kung magkano talaga yung rate na binibigay mo sa iyong sarili. And syempre, sa mga online tutors din, andyan yung mga premium sa Zoom, di ba, sa Google Meet, or yung mga softwares na ginagamit natin. Siyempre, may mga binabayaran din tayo. So, the more na nagbibigay tayo ng quality service sa ating mga customers, di ba, dapat lang naman quality din yung ating sisingilin sa kanila na rate. So, siyempre, kailangan talaga alam mo magkano yung mga expenses mo para ma-identify mo yung rate para sa'yo. So, ayan, konting recap lang. Ano yung mga tatlong bagay that you should consider? First, kailangan consider mo yung common na rate sa inyo. Second, consider mo yung value. And last, i-consider mo din yung mga expenses. And kapatid, for example lang ngayon, nagdududa ka pa rin. Kung magkano pa rin ba talaga yung rate na gusto mo, ang masasabi ko lang, just try. Try mo muna. Isipin mo kung ano yung pinaka
gusto mong rate at the moment? Isipin mo na. Gusto mo ba ng 150 per hour? Or gusto mo ba ng 200 per hour? Diba? Or 250 or 300? So, try mo lang. Diba? Kapag may nag-inquire sa'yo, sabihin mo yung rate na gusto mo and tignan mo, i-observe mo if pasok ba. Diba? So, kapag pumasok, ibig sabihin, okay siya. Pero kapag medyo ang dami ng tumatanggi dahil sa rate na yon, so ibig sabihin, babaan mo muna ng konti. So, yun lamang ang aking ma-share ngayon. I hope you learned something from this video. Thank you!